Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Amin po nga inihahandog sa inyo muli ang programang Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan atin pong iniuugnay ang ating mga Philippine Foreign Service Post at maging ang ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama sa araw na ito, Steph Vicente, para sa 30 minutong diskusyon patungkol po sa mga serbisyong hinahandog ng ating mga embahada at konsulado, maging sa kalagayan, syempre, ng ating Filipino communities around the world. Bago ang ating diskusyon, ang ating talakayan at panayam para sa araw na ito ay agad tayong magpapasalamat na sa ating mga kasama dito sa studio. Sa Master Control, kasama natin sina Milo Jonella at Susan Aison, habang sa Warcast naman, kasama natin sa araw na ito si Justin Osias. At syempre, batiin na rin natin ang napadaan na ating OJT, Greg. Ayan, sana pagka-graduate mo ay mag-apply ka dito para talagang kasama ka na namin, pero syempre dahil nabanggit natin yung Warcast, ay tayo po ay kasalukuyang nasusubaybayan sa pamagitan ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po ang Radyo Pilipinas World Service sa inyong mga search bar sa Facebook. At bukod dito, meron din tayong official YouTube channel, ang Radyo Pilipinas World Service, kung saan meron tayong mga re-uploads ng ating live programs dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, bukod sa ating audio and video live streaming sa Facebook, ay meron tayong audio live streaming lang para doon sa mga on the go dyan na kumbaga makakapakinig lang sila ng ating programa pero meron silang data o wifi, ay meron tayo dyan na Evox PBS receiver app na talagang sila yung nagkikarry ng ating audio live streaming. So paano po tayo makaka-access dito? Unang-una, syempre magtungo po sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store. Para naman dun sa mga gumagamit ng iPhone, pakihanap po, pakisearch po Evox PBS Receiver App. Syempre, inyo po yan i-install sa inyong mga phone at hindi naman po magiging nakatenga po sa inyong mga cellphone ang naturang mobile application, dahil syempre kailangan nyo itong buksan para magamit, diba? At pagkapasok nyo po dun sa mismong mobile application yan, pakihanap na lamang po, nasa likod ko na ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live nyo pong mapakinggan ang ating programa ngayon na Babangon sa makabayang serbisyo publiko. At bukod dito, napakadami na nating platform para sa ating wider reach nga, kumbaga sa ating mga target audiences, ang ating overseas Filipinos at maging ang mga foreign nationals na interesado po sa mga balita mula dito sa Pilipinas, ay meron din po tayong tinatawag na shortwave radio. Ito po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service o PBS, at ng United States Agency for Global Media o USAGM, na kilala rin po bilang Voice of America. Kung hindi po tayo nagkakamali, ito nga Babangon sa makabayang serbisyo publiko ay inyo po nga mapapakinggan sa shortwave radio
kumbaga araw ng linggo po yan dito sa Pilipinas. No? Oras po dito sa Pilipinas, ang ating Filipino service po, dyan po nakapaloob yung babangon sa makabayang serbisyo publiko mula ano po yan, 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. No? Kaya kanya-kanya na lang po siguro tayo ng time conversion, no? Para nasa tamang oras po tayo ng pakikinig sa ating himpilan sa pamagitan nga po ng shortwave radio. At syempre dahil pinopromote na nga natin ang ating shortwave radio, ay narito po ang ating shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At para sa edisyong ito ng babangon sa makabayang serbisyo publiko, probably ito po ay magiging kaugalian na natin sa mga susunod na edisyon ng ating programa dahil patuloy pa rin po tayo nakatutok sa tensyon sa Middle East. At sa edisyong ito, sa partikular na episode na ito ng babangon sa makabayang serbisyo publiko ay ating pagtutuunan ng pansin mismo ang nangyayaring tensyon sa pagitan po ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah na nakabase po sa bansang Lebanon. Kung hindi po tayo nagkakamali, base po sa mga natatanggap nating ulat, ay nagkakaroon naman po ng pag-uusap ang mga opisyal mula sa Israel at sa Lebanon, sa Estados Unidos, yung kanilang mga ambassadors na nandyan. At syempre, lahat naman po tayo ay nagnanais na sana ay also na kumbaga ay matigil na ang tensyon, hindi lamang dun sa nabanggit natin kundi syempre sa buong Middle East dahil nagpapatuloy pa rin po although may ceasefire ay syempre very unpredictable ang mga naging pangyayari dahil meron pang mga usapin na dapat ay matutukan, partikular na yung sa Strait of Hormuz na daanan ng kumbaga yung mga ine-export po na langis kaya tayo din dito sa Pilipinas ay very affected kasi sabi nga dun sa ating naging interview with Dr. Michael Batu kahapon sa global na tayo, medyo nagsisiso talaga yung presyo ng langis dahil yun nga hindi pa rin talaga matapos ang tensyon sa gitnang silangan, and we hope na sana nga ay magkaroon na parang sa mga beauty queen niya sana may world peace na talaga dahil maraming inosenteng ang mga inosenteng tao ang nadadamay partikular na syempre ang ating mga kababayan na mapa-overseas Filipino worker man o mapa-permanent migrants na po sa gitnang silangan. At kaugnay pa rin ito ay kung ating matatandaan noong Marso nga po kumbaga siguro mga ilang araw matapos yung talagang palitan ng pag-atake sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng Israel at Estados Unidos at ng kumbaga kontra Iran, ay nagsagawa nga po ang militanteng grupong Hezbollah na tinuturing po na isang proxy group po na kumbaga sinusuportahan po ng bansang Iran ng series of attacks sa Israel at sa mga Israeli forces po noong March 6 kung saan kasama na po diyan yung syempre pagpapakawala ng mga rocket at artillery shells papunta po sa Golan Heights at sa Haifa at syempre nitong mga kumbaga 10 days ago ay napabalita naman na isa sa ating mga kababayan hindi po siya OFW kumbaga nakapangasawa na po siya diyan sa Israel ay nasawi dahil nga dito sa missile attacks sa Haifa. So sana ay matapos na talaga to dahil hindi lang naman po mga Pilipino ang apektado dito, yung ating mga overseas Filipino workers, maraming mga migrant workers pa diyan with different
kumbaga sa iba't iba pong nationalities yan ang naiipit sa gulo po sa Middle East. At hindi ko na masyado patatagalin pa no ang ating introduction dahil kasama na po natin no sa ating linya ng komunikasyon via WhatsApp po. Ito po ang Filipino community leader na ito ay na-interview na po natin no weeks ago sa ang Pilipinas ngayon, pero syempre dahil sa dami ng developments ay minarapat po namin na siya'y imbitahan naman dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Walang iba kundi ang founder po ng Filipino Organization in Northern Israel of FONI, walang iba kundi si Ma'am Ana Andaya Arizala. Ma'am Ana, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po dyan sa inyo. Magandang umaga dito sa Israel. Maraming salamat po sa muli sa pag-imbita sa akin. Babati lang din po ako bago makumalimutan. In behalf of our Filipino organization, President Gina Salakop at saka yung aking co-founder na Asian Market na si Ruby Sokjay at sa buong staff ng tawag dito ng Filipino Organization at syempre yung aming Board of Directors ang BOD namin na si Marcelo Libaw na magpo-for good na, uuwi na. Masaya, malungkot pero ganun talaga ang buhay. Tawag dito. So, kumusta naman po kayo dyan sa Pilipinas? Ayun. Ma'am Ana, ay syempre alam naman natin na dito naman ay apektado economically, no? Speaking, no, ang ating bansa dahil sa tumataas nga po na presyo ng langis at syempre kasabay nga po nito ay tataas din ang bilihin po, no? Sigurado nababalitaan niyo na po lalong-lalo na mula sa inyo pong mga kaanak na nandito sa Pilipinas. Pero I'll go straight to the point po, no. Ma'am Ana, no, given the developments po na nangyayari, may mga after decades nga po, no, ay nagkaroon na nga po ng talks between Israeli and Lebanese officials na syempre ay nakatutok, no, dito sa nangyayaring labanan between Israel at nga ng Hezbollah. Sa ngayon po, no, dahil ang Northern Israel kumbaga ay kadikit, no, nasa may hangganan na yan, no, ng Israel at ng Lebanon. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon, no, ng mga Pilipino, no, bilang kayo po ay isang Filipino community leader na situated po diyan sa Northern Israel, sa rehiyon na yan, sa gitna nga po, no, ng tumitinding tensyon na hopefully ay medyo humupa, no, given the talks po na nangyayari ngayon sa pagitan po ng Israel at ng Hezbollah. Idagdag ko syempre muna, tuloy ko yung aking pagbati sa aking mga anakis saka sa aking pamilya dyan sa Pilipinas. Regarding po sa inyong tanong, ang mga Pilipino po, as katulad ng sabi ko po sa inyo last time, dito po sa Norte, may mga group chat kami, so updated kami, bawat area. Ang tinutumbo kasi ngayon talaga, dito sa lugar ko, dito sa Afula, is parang parang hindi kami kasali sa gera. Kasi bihira lang dito. Hindi dito, bihira din magsirena dito. Diyan sa, kagaya kahapon, halos maghapon sa Naharia, ako, Mitula, Meron, Kiryat Mona, sila kasi talaga yung dikit talaga sa Lebanon. So, sabi nga kahit nagkaroon ng ceasefire or nagkaroon ng pag-uusap ang Iran at saka ang US, tuloy pa rin kasi inatas ng Prime Minister na tuloy ang laban ng Lebanon at saka ng Israel. So, tuloy-tuloy. Habang nandyan ang IDF at saka ang mga Hezbollah, tuloy-tuloy po ang laban. Yun. Regarding naman po sa sa Filipino community or sa mga caregivers na nagtatrabaho dyan sa banda dyan, sa Naharia, Apo, may mas safety po kasi sumunod lang sa home front command. Katulad ng sinasabi na pumasok po sa mamad or sa bomb shelter. Kasi mas 90% talagang siya, very safe. So, yun po.
Ma'am Ana, no, dun sa mga talagang lugar, no, syempre may mga kababayan tayo dyan na maaari nga nakikipag-ugnayan nga po sa inyo, no, regarding sa kanilang sitwasyon malapit po dun sa border. Base po dun sa mga natatanggap nyo po, no, na balita mula dun sa ating mga kababayang iyon, ay gaano na po ba kalala, no, yung epekto ng mga pag-atake, yung mga palitan ng pag-atake sa araw-araw po, no, na kanilang pamumuhay? Medyo masigalot kasi sa araw-araw na pamumuhay ng bawat mahirap kasi naranasan ko isang beses nung na-ospital yung alaga ko, yung bang pag nag-alarm kailangan mong tumakbo, karay-karay mo yung alaga mo. Puyat ka at syempre pag alarm kailangan mong pumasok sa bomb shelter, sa mamad na sinasabi. So halos wala kang tulog. And so far ang pagkakaunawa ko ngayon ang mga LGU naman or mga mayors nilipat sila, halimbawa Kiryats muna, nilipat sila muna pansamantala sa safe area. So doon sa lugar na kagaya halimbawa ng nilipat sila sa yung Kiryats muna, nilipat sila sa Tiberias. Kasi yung Tiberias hindi masyadong bibihira lang kapag hindi inaabot ng tawag dito ng bomba. So meron man pero hindi talaga siya ganun kalala. Hindi kagaya po nung nasa border talaga talagang sunod-sunod. But again, the very safe area is mamad or bomb shelter. Kaya kung lalo na yung mga kaibigan natin, kababayan natin sa Tel Aviv, Haifa, sila po talaga ang puyat. Puyat talaga. Puyat as in puyat. Kasi pag halimbawa nakaidlip ka na, nakatulog ka na sa madaling araw o minsan sa sabog or mag-a-alarm, kailangan mong bumalikwas at tumakbo sa mamad. At hindi lang naman ikaw mag-isa, kailangan mong kasama. Kung naka-wheelchair po yung alaga, minsan kung hindi mo dito sa area ko, dito sa lugar ko, itong aking trabaho, may sarili po itong mamad. So hindi na kami bumababa sa building. Dito na mismo sa loob ng bahay. Secured na siya, kumbaga. Yung mga building na talagang bababa ka pa kasi doon sa pinakailalim ang bomb shelter, yun ang mahirap kasi halimbawa kagaya ko, ang aking apartment is nasa second floor. So bababa ka, hindi ka naman po pwedeng gumamit ng elevator. So hagdan. So maawa ka rin sa mga matatanda na nandoon makikipag-unahan ka sa kanila para ma-safe mo rin ang buhay mo. So yung iba umaalalay din dun sa matatanda, maawa ka kumbaga man. Talagang masigalot po. At hindi po ganun kadali ang buhay ng mga caregivers dito sa ngayong tawag dito, sa ngayong giyera na ito, lalo na yung Iran. Ito ngang Hezbollah, dito lang ang apektado lang po is ito lang dito sa may aming banda. Pero pag ang Iran buong Israel, halos buong Israel talagang nayayanig. So, again, yun po ang pinaka-safe lang talaga sumunod sa home front command. Sa ngayon po, no, Ma'am Ana, base po dun sa mga nakakarating sa inyo, no, although nabanggit nyo, kung hindi po ako nagkakamali, ay nabanggit nyo sa akin na nung last time na para na kumbaga ay syempre pag alam naman ng mga Pilipino na pumapasok, no, sa Israel in general na lagi pong may gera dyan. Pero kahit na po ganun, no, kahit naihanda na po nila yung kanilang isip, no, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, ano pa rin po yung mga pangunahing alalahanin ng ating Filipino diaspora, lalong-lalo na po, no, sa gawin nyo po dyan sa Northern Israel? Magandang tanong yan, Yung kasi po, sabi nga, as a Christian, at saka syempre ang mga Hudyo nakahanda lagi yan sa giyera. Ako, ang isa ko lang kasing pinapaniwalaan bilang isang Christian, kung tayo nakikinig sa Mass lagi at saka kung nagbabasa din ng parang lang siya, yung kwentong barbero. Noong panahon ng maliit pa ako, parang yung may giyera-giyera na ganyan, kwentong barbero lang. Yung kay Moses na yan, kwentong barbero lang. Parang movie lang siya. Pero dito ko napatunayan na totoo pala siya.
So, sabi nga, kung nakikinig tayo doon, ang Israel is laging may giyera. Natandaan ko yung kapatid ko sa United States, sabi sa niya sa akin, bakit ka sa Israel pumunta? Alam mong may giyera lagi. Ba't hindi ka pumunta sa ibang bansa? Sabi ko, parang mas maganda sa Israel kasi mas gusto ko sa Holy Land. So, dito po, ang una, ibukod natin yung trabaho, ang pamumuhay dito talaga is kailangan kasi walang taon dito, bibihira po dito ang walang giyera. Kaya dapat ang mga pupunta po talaga dito, actually, wala naman ang pumupunta ngayon dito kasi nakahold lahat ngayon ang mga aplikante diyan sa Pilipinas. Wala pong pinapapasok na hotel workers or caregivers. Hindi ko alam kung anong nangyari sa DMW at saka in between ng kanilang pag-uusap. But yun, kailangan pong nakahanda. Dapat ito ang unang tawag dito kasi traumatized po talaga to. Hindi basta-basta, lalo na pag-gera, lalo na Tel Aviv. Ang malimit i-target dito is Haifa, Apo, Naharia, yung Kiryat Shmona, at saka Tel Aviv. Kasi nandoon yung mga infrastructure na tawag dito. Nandoon ang mga embahada, nandoon yung ganyan. Sa Haifa naman, nandyan ang port, nandyan ang tawag dito, company ng malalaki ng ating ilaw, nandyan. So, yun ang unang nilang dinidestroy. But, pero habang may IDF, ay safe po kami. At saka yung Iron Dome. That's good to know po na talagang very kumbaga yung protection po ng Israeli government ay lagi pong nandyan. At naalala ko din kasi parang naikwento po ata din naikwento din po na hindi po nagdi-discriminate din ang mga Israeli pagdating po dun sa shelters. Kumbaga, pagka malapit sa iyo shelter, talagang papapasukin ka talaga. So very kumbaga sa ganitong klase ng crisis ay mahalaga po. Sige po, go ahead po, Ma'am Ana. Like in discrimination, may mga ilan-ilan naman, pero bawal po yan. Kasi pag sabi nga, lagi naman sinasabi, kasi naka-update naman po ang Home Front Command ng IDF na kapag ka mayroong ganong sitwasyon, kasi meron po tayong mga kababayan na nadi-discriminate. Mayroon ibang lahi, Sri Lankan, ganon. Pag nakita na sinasara nila kaagad. Siguro, for their safetyness, na huli ka ng pagpunta, sinasara na nila yung mamad. Minsan meron na ganon na parang, sige, meron namang mga shelter na welcome na welcome ka. Meron namang hindi. Meron nga na video yun ng nakaraang na sila mismong magkakalahi dahilan sa aso. Yung aso inunang papasukin kaysa sa mga tao. So nagkakaroon ng discrimination din kahit papaano. Pero itatawag mo lang siya sa Home Front Command at nire-resolve naman. Pero mostly talaga po dito is very welcome naman ang bawat isa. Discrimination, hindi mo na yan maalis Kahit nasa palengke o kaya sa mga super, hindi mo na maalis yan. Meron talaga. Hindi yan maalis kahit sa bansa. Ito naman po, Ma'am Ana, bago ko po itanong yung inyong mga hakbang po dyan sa Filipino organization in Northern Israel para matulungan po ang ating mga kababayan dyan sa region na yan ng naturang bansa, ay syempre para sa mga hindi nakakaalam, mga bago pa lang na kayo po ay kumbaga mga bagong viewers po natin na ngayon pa lang din po kayo makikilala dito sa ating himpilan. Ito pong Filipino organization in Northern Israel ay bakit kailan at bakit po ito binuo? Ako po ay isa na talagang volunteer since 2014 dito sa Israel, sa buo, from Tel Aviv to Norte. So, nakilala na rin po talaga ako. And then, nagtatag po ako ng sariling organization dito with mga kasamahan ko dito sa Norte kasi dumadami na po yung mga Pilipino dito sa Norte. So, nagtatag ako noong 2019. Nagtatag kami nito at kaakibat po natin dito, syempre kailangan irehistro siya sa Philippine Embassy. And it was approved by Philippine Embassy nung kay Imperial, panahon ni Imperial. And then, nagkakaroon po tayo ng collaboration ng Philippine Embassy at saka OWA DMW.
And with Attorney Labat, nagkaroon din po ng pag-uusap nung panahon po ni Arnel Ignacio na pumunta siya dito, nag-request tayo ng shelter kasi wala pong shelter dito sa Israel. So, yung apartment po namin dito sa norte, nag-iisang ako ang isa sa taga-ampon nung may mga sakit. So, napag-alaman nila ito at naisumite natin ito. Nag-ilangan po talaga. Kahit po ngayon ay nagiging bahay ampunan pa rin po siya, lalo na nung panahon ng giyera at saka yung mga kababayan nating may sakit, especially po dito sa norte. So, kung natatandaan nyo po, nung in-interview nyo ako, mayroon akong pasyente dito na may cancer noon, pero namatay po siya nung February 13 kasi meron siyang cancer at dito nakalagak sa akin, kami ang nag-alaga pansamantala hanggang kasi iuuwi po sana yun kaso hindi na po talaga kinaya. And yung patuloy pa rin po ang pakikipag natin coordinate naman sa OWA at yung aming apartment ay siya rin nag-outreach dito ang tawag dito ang Philippine Embassy, renewal of passport, renewal of OWA, DMW at naman po, kung ano po ang, sa pamamagitan ko rin po, kung may mga problema yung kababayan natin, naidudulog po natin naman sa DMW, sa OWA. Kumbaga ay tama po ba ako ng pagkakaintindi, Ma'am Ana, ay inilalapit na po ng ating Migrant Workers Office at ng OWA diyan sa Israel yung mga services papunta po dun sa shelter po na sa shelter po na inyo pong nirentahan. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito po ay paghalimbawa kagaya niyan, itong giyera na ito, dahil nga mayroong mga no work, no pay, so mayroong mga caregivers na walang trabaho, so nag-request tayo ng food packs at pinakinggan naman, mayroon silang links na binigay, mga form, kahit na nga yung iba hindi nakasama doon sa form, awa ng Diyos nabigyan naman nila kami ng dito ng ayuda. So nagpadala sila dito ng balot-balot na nakalagay is OWA. Kumbaga sila na rin ang nag-packing. Unlike last year, kami mismo nagdadala ang DMW or OWA dito ng bigas, dilata, mga noodles para tawag dito para i-repack namin. But this time, dahil po konti lang naman, we are in level 1 lang naman. Kaya lang medyo level 1 pero matindi kasi nga Iran po ang kalaban. And tuloy-tuloy pa rin yung collaboration natin doon sa mga gustong magparipat at tuloy-tuloy pa rin naman po ang pagtulong ng ating DMW at saka ng OWA. Ngayon, nabanggit niyo po yung DMW at OWA. How about po yung mismong ating Philippine Embassy sa Tel Aviv? Paano po sila nakapagpo-provide naman po ng assistance sa mga taga-norte po, sa mga Pilipinong nasa northern part ng bansang Israel? Madali lang po kasi halimbawa ang importante ngayon kagaya ang embassy, ang importante naman yan kasi nandun lang naman din ang OWA at saka DMW sa iisang building lang po sila So, coordinated naman natin. Kagaya ngayon yan, may pasyente tayo na nandoon, may pasyente tayo dito na naoperahan, o may kailangan ng ayuda sa ganito, sa ganyang lugar. At kung may nagsasabi naman po sa akin, sinisendan na lang namin sila ng links na ito. Direct, pwede silang mag-direct sa OWA o sa Philippine Embassy, nandiyan po si Ambassador, masipag si Ambassador Aileen Mendiola para mag-reach out. Siyempre, bilang isang ambasadora, siya na rin ang mag-aatas sa mga tao. Actually, mamayang madaling araw, nandun siya kasi may repatriation tayo bukas. Ito pong repatriation na ito ay hindi lamang po mga taga-norte po, sa iba pa rin po. Kumbaga in general po ito, hindi lang mga taga-norte po ang magpapa-repatriate or meron nga po ba ang mga taga-norte ngayon na magpapa-repatriate at makakasama po doon sa inyong nabanggit na kaganapan? Meron po. Meron. Isa na nga yun yung aming
board namin na si Marcelo Libaw ay uuwi po siya kasama sa Ripat kasi nga po wala pang open na airline. Sabi bukas na ang Bingorium pero limited po ang flight. So dadaan po sila sa Taba. Sila sa Taba sa Jordan. Tawag dito. Doon po ang kanilang mag-uumpisa po sila dito sa Taba, dito sa tawag dito sa may Ilat. Kumbaga tatawid po sila, no? Papuntang Jordan, tama po, Ma'am Ana. Okay po, meron po kayong, kasi nabanggit nyo na isa na nga po yung board member po, no, ng inyong organization doon sa mga mare-repatriate. Meron po ba kayong impormasyon kung ilan po ang kabuuan, no, na mga kababayan po natin yung kasama sa particular na batch na ito ng mga magpapa-repatriate pauwi ng Pilipinas? More or less siguro po nasa 10 sila kasi hindi ko pa nakausap si Ma'am Karen dito yung ating OWA admin. Nagtatanong ako siguro nasa ospital sila ngayon dahil meron po akong ini-report sa kanya na isang may pasyente sa na sisilipin nila doon ngayon sa tawag dito sa Ikilo sa ospital. So hindi pa siya sumasagot kung ilan. More or less nasa mahigit 10 siguro sila. Ito naman po, Ma'am Ana, ay meron pa po bang mga matatawag na hamon, no, na inyo pong kinakaharap sa pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan po, no? Kahit na nabanggit nyo nga po na syempre kumbaga may pagka-resilient po, no, ang ating mga kababayan na nasa Israel dahil alam nila kung ano yung pinasok nila doon. Yun ma'am, ang ano lang naman dito is yung ano lang naman dito ma'am is kailangan talaga handa sila. Handa at maging alerto, maging mapagmatsyag. Ganon. Ma'am, ano lang ako saglit lang in 5 seconds dito sa elevator. Baka mawala ang signal ko. Sure po, sige po. Ayan. At habang hinihintay natin si Ma'am Ana, ay tayo magkakaroon muna tayo ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. At tayo nagbabalik na sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama pa rin natin sa ating linya ng komunikasyon si Ma'am Ana Andaya Arizala, ang founder po ng Filipino Organization in Northern Israel. So ito naman po yung susunod ko pong katanungan kasi syempre isa po sa mga tinututukan din. Kahit ng ating embassy madalas na nababanggit din sa amin, no? Ito kapag sila po ay amin nakakapanayam, ang mental health po ng ating mga kababayan na nandyan sa Israel. Syempre, nakakaano nga naman, no? Kumbaga marahil sa iba ay talagang nakaka-alarma at nakakatakot, no, na maipit, no, sa gera na nangyayari po sa rehiyon. So sa parte niyo po, no, sa Filipino Organization in Northern Israel, ay paano niyo po tinutulungan ang ating mga kababayan na makayanan po ang stress at trauma dulot po, no, ng kasalukuyang sitwasyon sa Israel? Nag-offer po tayo. Una-una, ang embassy po ay mayroon naman pong online psychologist at saka social worker na para tawag dito para makipag-ugnayan o makipag-usap sa mga na-trauma at saka yung iba nga po ay talagang umuwi na. So yung hindi po umuwi at gusto pong makipag-usap nandito, counseling at nandito lang naman po tawag dito at
na rin po tayo sa nakikipag-ugnayan sa kanila. But this time, hindi naman masyado kasi unlike nung Palestine, yung Gaza noon, na marami talaga dahil ang mga hotel workers noon ay mga bago lang sila. So, masyado silang naapektuhan, maraming mga baguhan, G2G noon na maraming naapektuhan dahil nga parang dami kasing namasaker noon, kaya po ganun. So, nandito po tayo para humahanda namang usap sa kanila at saka siyempre nandito rin naman ang Philippine Embassy, hindi nakikipagtulungan po sa kanila, sa ating lahat. Hindi tayo pinapabayaan ng Philippine Embassy so far. That's good to know po. Ito naman po, Ma'am Ana. No? Sige lang po. No, si Tel Aviv. Go ahead po, Ma'am Ana. Sige. No, hirot sa aning isa. Sige po. Ma'am Ana, ito naman po, no, aside from assistance po, no, regarding dun sa mental health, sa part niyo po, no, kasi lalo na meron po kayong, kumbaga, yung shelter po, no, para sa ating mga kababayan na nais po munang magpakanlong habang tumitindi ang tensyon. May sapat po ba na supply ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan? Ito pong ating mga kababayan sa Northern Israel na pinili na nga po na pumunta sa shelter? Meron naman po ang shelter po kasi natin, sabi nga kung magkaroon talaga ng mass evacuation, ang bahay naman namin dito pwede naman talagang at saka meron tayong may designated area po tayo kung halimbawa man meron tayong Casanova na coordinated naman ni Vice Consul Terry na puntahan na ito nila Yosek De Vega nung panahon 3 years ago at nakipag-coordinate naman po ang Casanova just in case. Pero for the meantime, kung halimbawa ilang tao lang naman dito sa flat ko, pwede naman po. Available naman po talaga. Pagkain, supported po yan. So, suportahan po tayo ng OWA at DMW, ng embahada natin. At saka, sa mga gamot naman po, so far, mayroon naman po tayong kanya-kanyang health insurance dito. So, yan ang ikinaganda sa Israel kasi may kanya-kanyang health insurance ang bawat isa. So, libre ang gamot. Ito naman po, no, syempre ay ito naman yung katulad nung naitanong ko sa inyo last time ay hindi maiwasan naman, no, na maging yung pamilya, no, ng ating mga kababayan dyan sa Israel na nandito sa Pilipinas ay mag-alala, no, given po na may mga naglalabasang balita regarding hindi lamang po dun sa tensyon sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, kundi maging ng pinagsamang puwersa nga po, no, ng US at ng Israel kontra Iran. Ano po ang payo niyo po sa mga pamilya ng ating particular ng ating mga overseas Filipino workers, no, na nandito sa Pilipinas na nag-aalala sa kanilang mga mahal sa buhay? Masasabi ko lang po, syempre, hindi naman mawala sa ating mga magulang, sa ating mga kapamilya kasi nga, lalo na ang mga balita na, ay, sumabog na, ay, wala ng Israel. Awa ng Diyos, tawag dito, safe naman. Sabi nga, pag sumunod lang po sa home front command, wag po silang mag-alala, as long na may communication sila sa kanilang anak o mga kapamilya na nagtatrabaho dito sa Israel at maayos naman po ang kalagayan nila. Huwag po silang masyadong mag-alala. Again, hindi po natin maiwasan na hindi mag-alala ang ating mga magulang o ating kapamilya dahil nga po sa giyera na nangyayari ngayon dito. At uulitin ko po, pag po talaga ihanda nila ang Israel ay lagi pong may giyera. Kaya kung pupunta kayo ng expected nyo na yan na may giyera lagi. War is war. Lagi yan dito sa Israel. Lilipas lang ng 2 taon, 1 taon, ayan na naman ang Palestine, ililipas na naman ang ilang taon, andyan na naman ang Lebanon, andyan na naman ang Iran. But it's been many years na hindi nakialam ang Iran sa giyera. Pero sino po ang nagsusuporta sa Lebanon?
Ang Iran pa din. So, magkakamag-anak po yan sila. Kaya, kumbaga, ihanda ng mga kababayan natin kapag nandito yung kanilang kapamilya na nagtatrabaho sa Israel is may gera po talaga. Maging matapang. Kumbaga no, very insightful po no ang inyong binahagi ano tulad ng inyong nabanggit, kumbaga war is war. May mga taon na lilipas lang at meron ulit na susulpot, kaya kailangan maging resilient, kailangan maging handa ang ating mga kababayan na nandyan sa Israel. And of course, alam naman po natin na very protected po no ng Israeli government ang mga migrant workers po no na nandyan sa kanilang bansa. Ito na lang po siguro bago ko po kayo pakawalan, Ma'am Ana, bilang leader ng isang Filipino community organization. Ano po ang mensahe niyo no sa marahil o kahit sa ating pamahalaan o sa international community na rin po no hinggil sa kalagayan po ng mga Pilipino sa Northern Israel. Go ahead po, Ma'am Ana. Maraming salamat una sa syempre hindi ko makaano yung pagpapasalamat sa inyo dahil ito ay maibubroadcast sa buong mundo halos ano. Ang masasabi ko lang po ay ang gobyerno natin at embahada ng Israel, Philippine Embassy ng Israel ay patuloy lang po ang pakikipag-ugnayan sa bawat PhilCom leaders at saka isa na nga po ako sa kanilang kinokontak na nagkakaroon po tayo ng coordination at nangungumusta sila lagi. Patuloy lang po yan ang serbisyo nila at sana yun nga, panalangin. At doon din naman po sa gobyerno natin dyan sa Pilipinas, dahil alam ko hindi lang naman po ang Israel ang naepektuhan sa tawag dito, Kuwait at saka Saudi, marami pang lugar sa Middle East na naapektuhan ng gyerang ito. At syempre, andyan yung pagtaas ng petrolyo natin. Hindi lang po ang Pilipinas ang nagtaas, kundi buong mundo ang mataas po. Dito, ramdam na rin namin, kahit yung alaga ko, ramdam na rin yung pagtaas. Pati upa ng mga bahay, tumataas na rin. So, siguro ang patuloy lang na pakikipag-coordinate ng Philippine Embassy dito sa amin. At syempre, kung may hinaing ang mga dito mahinaing ang bawat Pilipino ay pakinggan nila. Yun lang po ang namin, ang aming hiling. At alam ko naman pong busy din sila kasi hindi naman ganun kadami ang mga trabahador nila. Maging maayos lang po ang pagbibigay serbisyo sa aming mga Pilipino dito sa Israel. Patuloy lang ang serbisyo. Katulad ng sa amin, kami nga sabi nga free of service, walang bayad pero nandito kami handang tumulong sa kapwa Pilipino namin. Maraming salamat, Ma'am Steph. Maraming salamat din muli, Ma'am Ana, sa pagsama niyo po dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko at syempre no sa ating himpilan in general no. Sana sa susunod po na makasama po namin kayo dito ay kahit papaano po ay humupa na po no ang tensyon sa Middle East. At maraming salamat po muli. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo at syempre stay safe po. Maraming salamat, Ma'am. How I wish na matapos nga rin ito pansamantala, kahit pansamantala lang. Maraming salamat po. Good day po. At ating Bye-bye po, Ma'am Ana. At ating po nakasama si Ma'am Ana Andaya Arizala, ang founder po ng Filipino Organization in Northern Israel o FONI. Kaugnay pa rin po no, sa mga updates sa sitwasyon po ng ating mga kababayan sa Northern Israel at syempre yung kanila din coordination. No? Yun naman yung essence po no, ng ating programa, ang maikonekta po ang ating Filipino community sa ating Philippine Foreign Service Post. At dito na po natin tatapusin ang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.